Now, reading in the book of Revelation, we're now on part 5 of our series, Church of God. We'll be studying the Church of Sardis. Now, in verse 1 to 6, and to the angel of the Church of Sardis, this thing says he who has the seven Spirit of God, or spirits of God, and the seven stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful, or in other translation, wake up, and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have a few names even in Sardis. You have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Actually, mga kapatid, one of my favorite, hindi man favorite, kundi one of the topic or the churches, 7 churches in Asia Minor. Ito yung isa sa, actually, nung nire-review ko to at inaaral ko, hindi ko mapigilan na tumulo yung luha ko, mga kapatid, at purihin ang ating Panginoon and remembering those things that God did unto us. Ang pangangaral ng salita ngayon ng ating Panginoon ay halo po to, mga kapatid. Somehow magsasaway po sa atin or magpapalakas marahil ang salita ng Lord ay maging gamot din sa atin, mga kapatid, at makatulong din, especially this topic, the Church of Sardis. So, tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo, congratulations. Yan, nakarating kasi siya sa church. Okay, pwede na po kayong makaupo, mga kapatid. Bagamat ang ating panahon ay hindi ganun kaganda, pero kasama po yan. Actually, ang medyo iniisip ko lang talaga, mga kapatid, ay yung tagas dyan sa gilid. Dahil hindi pa natin napapaayos yung sa likod po, kaya tumatagas yan eh. Huhukayin po yun eh. So, yung gagawa, hindi pa po siya nakakagawa. Nasa Brazil pa yata, mga kapatid. So, hindi ko alam. Pero, let's pray, makakuha talaga rin tayo ng medyo matinong gagawa. Yan yung inaalala natin, tsaka yung harap. Para at least kahit umuulan, hindi na dyan bumabaha. Hindi mo bumabaha, may tagas kasi yan eh. So, pero ganun pa man, mga kapatid, we have to be flexible in serving the Lord our God. Kasama naman talaga yan sa paglilingkod at nakakatuwa na rin dahil malayo-layo na rin din po ang ating narating. Hindi kagaya po dati na medyo talagang yung dati nating sinasambahan o sinisimbahan, talagang bukod sa mabaha, may tulo, lahat na nandun. Pero dito kahit papaano, mga kapatid, ayan, kapag sayaw kayo na maayos, nakapagpuri, nakatiles tayo kahit papaano. So with that, papasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit umuulan ba, maganda attendance po natin. Okay siya dahil sabihin na natin, mga kapatid, actually inaasahan ko 4 lang magsisimba. So, salamat sa Lord. Medyo dami nyo rin, mga kapatid. At least siguro nasa 8 tayo ngayong umaga. Okay? So, actually, ang Church of Sardis ay, the message here is a warning against what we've called the outward religion without basically the inward spiritual life. May outward religion po sila, mga kapatid, at
etong mga tao po dito, especially ang mga Christians, ay talaga naman pong gumagawa din sa ating Panginoon. But all of these things parang show off lang to eh. Papakita po nila, but yung sa kalooban po nila, sa loob, yung spiritual life po nila, masasabi po talaga nating sumalto po sila. So medyo mabigat. In fact, doon sa verse 1 na binasa po natin, medyo strong ang sinabi ng Lord sa kanila. I know your works. You have a reputation sa ESV translation po. You have a reputation sa New King James ang binasa po natin. You have a name. May pangalan ka. Sa ibang translation, may reputasyon ka of being alive. Ikaw ay may pangalan na nakikita nila. You are alive. But in the eyes of the Lord Jesus Christ, you were not alive. Or you are not alive, you are dead. Now, before we continue dun sa pinaka-main topic po natin o pinaka-main message po when it comes to this church, ang city po kasi ng Sardis, nasa Asia Minor din po ito. Ito ngayon yung Turkey, mga kapatid. Actually, ang church na ito ay masasabi po nating isa sa pinakamayamang, ang syudad na ito ay masasabi talagang isa sa pinakamayaman na syudad sa kanila pong panahon. Napaka-famous nyo po mga kapatid when it comes to wealth. Hindi po sila yung tipong namamalimos o nakikipag-agawan. Sila po yung pinupuntahan talaga dahil itong lugar na ito mga kapatid ay mayaman po ito sa iba't ibang mga napoproduce ng kanila pong lugar. For instance, yung mga ginto, uso na rin po kasi ang ginto at pilak po nun. Kaya lang sa kanila pong panahon o sa kanilang lugar, doon po na-develop yung tinatawag na pag-mint o yung minted gold, yung kumikinang-kinang. Yung mga ginto at silver na talagang pag tiningnan mo, mamamangha ka. Kasi ang ginto at pilak, pag tiningnan mo, ordinaryong bato lang yung mga yon. Pero nung sa lugar po nila, pinakintab po nila, yung pinaganda po nila para maging medyo attractive doon po sa mga tao. Now, sa ganung paraan, marami po silang mga na-attract na mga tao. So kaya, yung ginto po sa kanila ay isang dahilan para po yung mga tao ay magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pagkakitaan, yumaman po yung lugar po nila. Pangalawa mga kapatid, when it comes to luxury, when it comes to comfort and prosperity, sa mga binibenta po nila, sa mga tinitinda po nila, big time po talaga yung lugar na ito. Para po itong mga bansa sa Europe o mga syudad sa Europe mga kapatid. Kumbaga sa Amerika para siyang tipong Beverly Hills. Hindi po siya ordinaryo. Kaya yung mga tao during their time ay talagang masasabi po natin nabubuhay po sila sa rangya ng buhay. Pangatlo mga kapatid, yung lugar po kasi nito medyo mataas po sila. Kaya yung penetration o yung tinatawag po na pagsakop ng mga kalaban, hindi po basta-basta mga kapatid dahil sa totoo lang, bukod sa mataas yung lugar nila, talagang balot na balot pa po sila ng mga, alam mo yung solid na bato, solid na mga, what do you call this, yung wall. So ganun po sila katindi mga kapatid. Although ang Sardis, basically sa kanila pong pag-iisip, napaka-imposibleng makanker daw po nito. But you know, when we go back to the history, may record po na sila po'y 2 beses na nasakop. The first one in the time of Cyrus the Great, natalo po sila mga kapatid, nasakop po sila kahit malaki yung wall, mataas yung wall, natalo po sila. Second one, kay Antiochus the Great. So ano po yung dahilan? Bakit po sila natalo? Because yung kanila pong mga guards, yung kanilang mga tagapagbantay, ay hindi po sila nakapagbantay ng maayos.
Yung mga guards po nila naging careless kung tawagin. Now, from this time, makikita nyo na kagad, yung reflection po nito, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ told John the Divine to write. Kasi yung sulat ng Panginoon o sulat ni John the Divine, may kinalaman po yun sa kanila pong nakaraan. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, mababasa niyo po yung sa sulat, mayaman kayo, okay kayo, kaya lang you are spiritually dead. Bakit kanya? Isa sa mga naging dahilan po nga, mga kapatid, hindi po sila nagbantay sa kanilang mga spiritual. Kagaya po nito, meron po silang great wall, great army, masasabi natin, mga kapatid, kaya lang, naging complacent po itong mga taong ito when it comes to, yun nga, dahil nag-rely sila sa kanila pong mga sariling kakayanan. So, the same analogy when we talk of our Christian living. Bakit kanya? Kasi tayo, mga kapatid, likas sa atin, di ba? Kapag wala tayong pagsubok, wala tayong problema, naaalwa tayo sa mga bagay-bagay sa buhay, parang ang hirap manalangin sa Panginoon dahil okay ang lahat. Pero pag dumadating tayo sa mabibigat na mga pagsubok, dumadating tayo sa matitinding mga pagsubok ng buhay, yun nga, medyo napapalapit tayo sa ating Panginoon. Yun yung gustong basagin dito ng Lord sa kanila po. Kaya yung historical background po nila, mga kapatid, ay sumasalamin, o yung history nila sumasalamin doon sa sinabi ng Panginoon, wake up. Hindi dahil mapera kayo, hindi dahil mayaman kayo, hindi dahil mataas ang mga pader ninyo, hindi na kayo babagsak. No, it's not. In fact, yun yung kabaliktaran. Bakit kanya? Kasi hindi kayo naging mapagbantay. Ito'y lumalarawan din sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, palagi po yan sinasabi ng Lord, especially in these last days. Sa Matthew 24, sa Luke 21, be watchful, magbantay kayo lagi. Kasi isa sa mga tendencies ng Christian living po natin, mga kapatid, hindi tayo malamang mapabagsak ng kaaway dahil sa pagsubok na binibigay. Ang nagiging problema madalas kaya bumabagsak ang Kristiyano, mga kapatid, nagiging complacent po tayo. Bumabagsak tayo, nagiging unguarded po natin, yung mga spiritual life po natin. When everything seems okay, doon po pumapasok yung kaaway. Yan po yung istorya po dito ng Sardis. Now, when we go to the description of the Lord Jesus Christ, sabi niya po sa verse 1, these are the words of him whom has the 7 spirits of God and the 7 stars. Now, pag babalikan niyo po yung mga ibig sabihin nito sa Bible, ang 7 spirits po, mga kapatid, na pumapatukoy, pag sinabi kasing 7 sa Bible, it speaks of perfection. Meron po kasing numerology, mga kapatid, sa Hebrew. Lahat po yan, yung bawat number may katumbas po yun. Yung 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lahat po yan merong katumbas. At pag sinabi po, mga kapatid, na number 7, it speaks of completeness. Kompleto po. Now, sa Panginoon, mga kapatid, nung sinabi niyang, He that hath the 7 spirits of God, meron kayong 7 spirito ng ating Panginoon. Ang Lord, mga kapatid, it was just simply saying 3 things. The Lord Jesus Christ has this complete spiritual authority. Meron siyang authority sa kanyang church. Where in fact, mga kapatid, ang Lord naman ang bumili sa church. Siya yung nagbayad. Kaya ang Sardis ay sa Panginoon. Ang Christian Life Ministries of the Philippines, tayong mga taga North Caloocan, sa Panginoon. So God has an authority po sa atin. Kaya no authority, mga kapatid, na pwede nating papasukin sa ating buhay unless liban sa ating Panginoong Jesucristo. The next thing, mga kapatid, it speaks of spiritual or complete spiritual life. If the Spirit of the living God is not with us, wala po tayong buhay. Sabi ng Bible po yon, ang Espiritu ng Lord ang nagbibigay buhay kasi ang Espiritu ng Lord, yun yung buhay, mga kapatid.
alisin mo yung espiritu sa katawan mo, lahat tayo mga kapatid patay. See, a reflection of Sardis. Bakit kanya? Kasi po itong si Sardis mga kapatid, meron po silang galing, husay sa mga ministeryo sa loob ng kanilang sambahan. Pero wala na po doon mga kapatid ang espiritu ng ating Panginoon. Kaya bagamat sila'y humihinga literal, pero sila'y po'y patay spiritual. So minsan may mga ganyan pong mga mananampalataya. Nakikita natin, they are alive, but when it comes to an inner relationship or personal relationship sa ating Panginoon, yun yung medyo questionable. That's why marami sa mga Christians ngayon, mga kapatid, ay talagang masasabi natin, merong hindi magandang kalagayan when it comes to spiritual life. The next thing, mga kapatid, when the Lord says He has that seven spirit, He has the power, the only one, to revive this church. Nakita niya ang kawawa, yung iglesia, walang pwedeng magbangon at bumuhay doon kundi siya. See, hindi yung pera nila, hindi yung rangya nila, hindi yung husay o galing po nila, kundi isa lang po mga kapatid, kailangan nila ang Diyos. So the same analogy po sa atin. Kahit anong meron tayo mga kapatid, wala po yan magagawa. Pag tayo mga kapatid ay nasa kalugmukan ng buhay, kailangan natin ang Diyos because God has the power mga kapatid to revive our dead spiritual life. Naintindihan niyo po? The next thing is the seven stars, sabi ng Bible mga kapatid. And basically, ang seven stars, it's just a simple saying that God or the Lord Jesus Christ is in control sa kanya pong iglesia. Ano po yung simpleng ibig sabihin po nun sa atin? Sa atin bilang mga Kristiyano, yes, nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, pinapahintulutan to ng Diyos. But at the end of the day, mga kapatid, always go back to the basic. God is in control. Alam ng Lord ang ginagawa niya. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya minsan may mga pagsubok tayo na ang hirap intindihin. Kanina o kagabi lang, ang prayer ko, Lord, wag po sanang umulan. Pero hindi po ako pinagbigyan mga kapatid. Ang prayer ko na lang kanina umaga, kung uulan man lang, wag tamarin ang mga kapatiran. Praise the Lord. Kaya binabati ko po kayo, nakarating po kayo mga kapatid. Minsan ganun po yun eh. May mga bagay hindi ka pagbibigyan ng Diyos. Pero dahil may mas maganda siyang plano po sa buhay na ito. Bakit kanya? Kasi tama sabi po nag-MC, hindi sukatan dito kung umulan, umaraw, lumindol o anumang trahedya na meron ka. Kung ikaw talaga'y mananambahan ng Diyos, kahit ano pang sitwasyon at kalagayan sa buhay natin, sasamba tayo sa ating Panginoon. Naiintindihan niyo po? So these are the descriptions of the Lord Jesus Christ. You know, number 2 mga kapatid, sabi ng Bible, you have a name, you have a reputation. You have a reputation of being alive because you are alive, you have a name. Ikaw ay ina-admire ng mga tao. Ikaw ay nakikita ng mga tao sa iyong kalalagayan outside. Bagamat hindi nila nakikita ang iyong inner side or inner tawag dito yung situation, pero sa mata ng tao, siguro nakikita mahusay magpuri, maganda ang boses, siguro sa loob ng simbahan, you are organized, marahil ang church na ito, maganda ang attendance, marahil ang iglesia ng Sardis ay very respected ang mga leaders, ang mga ministers, perhaps mga kapatid, even the programs that they have, sila ay nagiging successful. Lahat ng ito, puro positive, but at the end of the day, yung lahat ng iyon ay external lang, panlabas lang. Alam nyo po, madaling madaya ang mata ng tao. Kasi ang tingin ng tao sa atin, kung ano lang yung nakikita, yun lang. Pero ang Diyos, hindi po tayo mga kapatid makakalusot. Naintindihan niyo po? Nakikita tayo ng Panginoon, how we worship the living God, how we praise Him mga kapatid. Ang dahilan ba't tayo nagpunta dito? Everything pwedeng maging look healthy sa atin eh. But beyond that, ang Lord mga kapatid, tumitingin po yun sa kaloob-looban po natin. Kaya nung sinabi niya, but you are dead. Ito yung nakakatakot mga kapatid na salita. People in the last days thought, iniisip nila or think na sila'y okay, especially ang mga Christians. Iniisip natin, ayos tayo. Pero kumustahin natin ang mga spiritual na buhay po natin.
Ang church o ang Kristiyano pwedeng marami siyang pera. Kagaya ng Sardis, malamang maganda yung kanilang building. They have this influence, mga kapatid. O sa atin, baka kilala ang ilan sa atin. Sa paligid, marami kang followers sa Instagram o kaya sa social media natin. But at the end of the day, kumusta po yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Tumitingin ang tao sa panlabas. Kaya kung ano nakikita sa iyo, yun yung tingin ng tao sa iyo. Kung palangiti ka, palangiti ka. Pero maraming nakangiti, mga kapatid, luhaan yung mga nasa loob ng puso. Pero mga kapatid, ang kagandahan dito, yun nga nakikita yun ng Diyos. At dahil nakikita yun ng Diyos, simple lang gusto niyo sabihin, may pag-asa ka, kapatid. Amen? May revival na gusto sa iyo ibigay ang ating Panginoon. Kailangan mag-stick ka lang sa kanyang mga pangako. Manampalataya ka lang sa kanyang mga pangako sa atin at huwag kang bibitiw, mga kapatid. Now, the $1 million question, mga kapatid, why were they spiritually dead? Bakit sila spiritual na patay? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, I have not found your works complete before God. Sabing gano'n ng ating Panginoon, nagtrabaho kayo, pero hindi ko nakitang maayos. See, the issue here, mga kapatid, ay hindi sila active. Active na active nga sila Hindi sila busy. Busy nga sila Ang problema dito, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa nilang yon, matindi yung kulang sa kanila o yung nawala sa kanila. Nawala yung kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Kasi kaya nila dahil may pera sila. Kaya nila, mga kapatid, dahil may lakas sila. Kaya nila, mga kapatid, dahil maraming mauhusay sa Sardis. Ang problema, dahil kaya na nila, hindi na nila sinali ang Diyos. Yun yung nakakatakot, mga kapatid. Pag ikay nag-rely sa sarili mong kakayanan. See, when we go back to the Old Testament, yan yung larawan ni David. Nung nakita ni David ang maraming tagumpay sa kanya, lahat ng kanyang kalaban tinatalo niya. Pero isang araw, mga kapatid, anong problema? Makikipagdigma sila. Anong sabi, mga kapatid, ni David? Binilang niya ang kanyang mga sundalo. Binilang niya, mga kapatid, ang alin? Ang mga gagamitin nila. Sabi ni David, okay na ito, mananalo tayo dito. Pero pagbalik ng kanyang mga kasama, mga kapatid, ubos lahat. Ilan lang ang natira, uwi sila, nagsumbong kay David, wala, hindi natin kaya. Bagamat maliit lang yung bilang ng kanilang kalaban at marami sila, tinalo sila. Bakit? Kasi si David nag-rely na sa kanyang sariling kakayanan, nag-rely siya sa army, nag-rely siya sa kanyang karanasan. Sabi ng Lord sa kanya, hindi David, kahit na meron o wala ka, sa akin ka pa rin magre-rely, sa akin ka pa rin naasa. Kaya ano nangyari, mga kapatid, pinarusahan si David ng ating Panginoon. See, hindi lang po dito issue ang matalo tayo o bumagsak tayo. Yung kasunod nun, yung aftermath nun na mabigat. Dahil pagdating kay David, pinapili siya, anong parusa gusto mo? Pinapili si David. Sabi niya, sa kamay mo na lang, Lord, mauhulog ako kesa sa kamay ng kaaway. Sa unang araw, nagkasakit sa kanila, 70,000 patay. Sabi ng Panginoon, tama na, sabi niya sa anghel, nakita niya, nagsisi si David. No, nakita niya, nagsisi, pinatigil niya na yung parusa. See? Sabi ng ating Panginoon, lumapit ka lang, magtiwala ka lang. Huwag mong bilangin ang tagumpay mo. Bilangin mo ang ginawa sa iyo ng ating Panginoon kung bakit ka nandyan. Sa hirap, sa bigat, sa tagumpay, dapat lagi mong naiisip na ang Diyos ang dahilan ng mga bagay na yan. Hindi ang lakas natin, hindi ang husay natin. That's the problem of Sardis. They lack of faith. They lack also of love. Bakit? Kasi mema na lang sila. May magawa, okay na ito. May masuot, okay na ito. May maawit, okay na ito. But the passion and the compassion to worship the living God, na wala na po sa eksena ng buhay ni Sardis.
Yung pag-ibig, that the basic foundation of Christianity. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the basic foundation of our Christianity. When the Lord Jesus Christ offered His life for all of us, that's love. Hindi niya ginawa yun para magpalumuti sa cross of Calvary. Hindi niya ginawa yun para ipakitang, wow, kaya ko ito. Ginawa niya yun dahil mahal niya tayo mula sa harapan hanggang sa kalikuran. Mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. And the same thing din sa atin. Kahit ano pa yan mga kapatid, when you give, kailangan mahal mo ang Diyos. When you worship, kasi mahal mo ang Lord. When you attend, kasi mahal mo ang Lord. Kaya nga hindi na issue dito kung umulan, umaraw o ano pa man. Kasi mahal natin ang Diyos. Amen. Yan yung sinawahi sa kanila ng ating Panginoon. The third thing mga kapatid, they lack of kadosh. Ano yung kadosh? Holiness. That separation mga kapatid. Si Isaiah, nung nakita niya ang Lord sa chapter 6 ng book of Isaiah, sinabi niya doon, holy, holy, holy. A perfect holiness mga kapatid. It means a total separation. Church, hindi tayo taga rito. Dapat tayo'y namumuhay. Dapat tayo'y nabubuhay at namumuhay sa mundong ito na ang isipan natin ay separated sa isipan nila. Tayo'y panglangit. Kaya dapat lahat ng plano natin, lahat ng mga ninanais natin, ginagawa natin, laging may kaugnayan sa buhay na walang hanggan. Amen? Hindi tayo nag-iipon ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Isang araw, iiwan natin lahat yan. Lahat yan, iiwan natin. Kahit anong gawin mo, mawawala at mawawala yan. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang, simulan nyo na. Simulan nyo na mag-ipon ng mga bagay. Panlangit. See? Dapat meron tayong total separation sa sanlibutan. Alam dapat natin yung boundary natin bilang mga mananampalataya. Si Daniel, mga kapatid, alam niya yung boundary niya. Nung siya'y pinakain at gustong damitan at turuan ng mga tauhan ni Nebuchadnezzar, sabi niya, hindi pwede. Kakain ako ng gusto ko ng gulay, ayoko ng pagkain ninyo. Pero subukan nyo ako for 10 days. Tingnan nyo sarili ko, tingnan nyo itsura ko, kung ano ang pagbabago, ikumpara nyo doon sa mga taong iyon. Sabi niya gano'n, basta ako gagawin ko yung alam kong tama dahil yun yung pananampalataya ko sa Diyos. See? Pagkatapos ng ilang mga araw, mga kapatid, nakita nila matindi si Daniel kesa doon sa mga kumain ng pagkain ng Babylonia. Pinakita ni Daniel dito na bagamat sila, listen, sila ay bihag ng kaaway. Sila nandun sa Babylonia. Hindi siya yumukod mga kapatid sa gusto ng Babylonia. Kagaya ni Shadrach, Meshach, ni Abednego. Kahit na sila'y pinipilit sumamba doon sa napakalaking imahe na yon mga kapatid ni Nebuchadnezzar. Pero dahil naiisip nila na ito'y Diyos-Diyosa na hindi pwedeng luhuran, kahit pa ang buhay namin maging katumbas nito, hindi kami yuyukod dyan at hindi kami sasamba. Sila'y tinapon mga kapatid sa pugon na nasa 7 doble ang init. Bago pa dumating sila doon sa pugon, yung magtatapon sa kanila, nauna pang namatay. Pero sila nung tinapon mga kapatid, pinatunayan ng Diyos, kasama ko kayo. See, when you separate, listen, when you separate your life with this world, tandaan ninyo, sasamahan ka naman ng Diyos kung saan ka pupunta. Pag hiniwalay mo yung sarili mo mga kapatid sa sanlibutan, titiyakin ko naman kasama mo naman ang Diyos mga kapatid. Ang problema, pag sinama mo ang sarili mo sa sanlibutan, huwag mong asahang kasama mo ang Diyos. Set boundaries, di ba? Huwag mong tatanggalin ang mga boundary na nilagay ng ating Panginoon. Andiyan ba kayo? Huwag nating naalisin. Sabi nga mga kapatid, Chesterton, ano wika niya? Bago mo alisin ang harang, before you remove any fence, ask, sabi niya, ask why it was there in the first place. Bago ka mag-alis ng harang, tanungin mo muna bakit nilagay yan dyan. Bakit nilagay ang salita ng Diyos para maging harang sa atin, sa mga kabataan? Bakit nilagay ang worship? Bakit nilagay ang mga spiritual na bagay sa atin para maging harang? Kaya kung aalisin natin ito, tanungin mo muna, bakit yan nilagay dyan? Kasi gusto kang proteksyonan ng ating Panginoon. Gusto kang ihiwalay ng ating Panginoon.
Live a life with holiness. Nagigets nyo po? Nandiyan ba kayo? Minsan yung holiness na wala na po sa atin eh. Sabi ng Bible, follow peace and holiness, without such no one shall see the Lord. Huwag kayong mainggit mga kapatid sa mga sumisikat na nagtitiktok, lumalabas yung mga tiyan-tiyan nila. Huwag niyong gagayahin yun. Amen? Kung nakikita nyo yung mga kasama nyo sa swimming, nagpo-post-post sila mga kapatid. Labas na labas yung mga purgatorio nila, huwag niyong gagayahin yun. Maawa ka naman sa titingin sa sarili mo. Amen? Huwag niyong gayahin. Hindi tayo para doon mga kapatid. Amen? Kung meron kayong pagandahin nyo lagi mga kapatid, ang relasyon nyo sa Diyos, ang mga spiritual na bagay natin sa ating Panginoon. Nakukuha nyo po, and we have to be dependent sa ating Panginoon. Dependence on God. They had this activity but without intimacy. Oo, magaling sila. Oo, may pera sila. But that intimate relationship sa ating Panginoon, tong Sardis na ito, nawala. They have this religion, pero nawala po sa kanila yung relation. Hindi ko alam kung may term na religionship. Hindi ko na-check sa Google eh. Why? Kasi gusto ko sana siyang idugtong na religionship without relationship is dangerous to your health. At napunta doon. Parang iba na yun ha. May term bang religionship? Mamaya search mo nga bal. Hindi ko na rin. Kaya ginawa ko na lang religion without relation. See? Marami sa atin relihiyoso eh. Pero tignan mo, dami rin kaaway. Unyari ka pa. Diba? Marami sa atin relihiyoso eh. Pero yung iba, hindi namamansin. Wag. Now, we have here the 5 commands of the Lord Jesus Christ. 5 utos na binigay niya. Diba? Lagay mo muna sa verse 2. Sabi ng Bible, be watchful. Sa ibang translation, wake up. Wake up. ESV, nakita ko po siya. English Standard Version. Pero itong gamit kasi natin mga kapatid, New King James Version. So be watchful, wake up. Gising. Malamig ang panahon ngayon mga kapatid. Masarap matulog, tama? Tingnan nyo, hindi ka na makapag-iimin, tulog ka na eh. Amen? Lahat ng tulog, magsabing praise the Lord. Diba? At least, umaamin. Yan ang gusto ko. Yung mga talagang kahit tulog, gising. Diba? Wake up! Sabi ng Bible, be watchful. Ito yung strong word. Spiritually sleeping tong mga believers na ito. Kaya naging vulnerable po sila sa atake ng kaaway. Ano sabi ng Romans chapter 13, verse 11? It is high time to awake out of sleep. Mataas na yung araw, tutulog-tulog ka pa. Nasa last days na tayo mga kapatid, tutulog-tulog ka pa. Dadating na lang ang Panginoon, ayaw ng Lord maabutan kang tulog. Kaya ang sabi niya sa Sardis, be watchful, wake up. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 14, awake o sleeper. Awake, gumising ka, ikaw natutulog. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Kristiyano, hindi naman yan kaagad-agad nanghihina. Hindi yan kaagad-agad nawawala. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, paunti-unti po yan, mga kapatid, na nahuhulog sa kamay ng kaaway. Hindi yan biglaan. Yes, wala kang makikitang Kristiyano na kasisimba lang ngayon, tas nakikipag-inuman na mamaya. Unti-unti yan. Minsan makukompromise yan sa trabaho, patagay-tagay, o kaya hindi mo na, mapupunta mo. Ganun ang minsan sa atin eh. Now, sa simpleng salita, parang ganito yan eh. Minsan may mga Christians na nasa ministry, alam mo yon, hindi yan dadalo, hindi dadalo, dadalo. Alam mo yon, pabawas ng pabawas, pero dumadalo siya. Ganun tayo minsan sa ating Panginoon. At yun yung nakakatakot. Kasi maraming mga Kristiyano slowly nadidrift tayo mga kapatid. O unti-unti tayong nadidrift o naiiba sa ating mga routine.
Hindi talaga yun yung ikaw. Pero dahil nauunti-unti ka, hindi mo namamalayan, nahuhulog ka na. Alam niyo kwento ng palaka? Yung nilagay sila mga kapatid doon sa kumukulo, ay hindi pa kumukulo. Nilagay sila doon sa kasirola, tapos nilagyan ng apoy sa ilalim. Nagkikwentuhan yung palaka, sabi nung palaka na isa, parang umiinit ah. Sabi nung isa, hindi. Ini-steam lang tayo para matanggal yung mga, ano tawag doon? Pawis-pawis natin, yung mga fats. Hindi nila alam, niluluto sila. So, nai-enjoy nung palaka. Tapos, habang tumatagal, na-adapt niya yung init, di ba? Na-adapt, wow, sarap. Wow, sarap. Tuwan-tuwa yung palaka. Hanggang sa tumatagal, habang nai-enjoy niya, hindi niya alam, naluluto na pala siya. Wala na. Kaya ganyan yung kasalanan eh. Ganyan yung mga Christian minsan. Nai-enjoy mo parang okay lang, ayos lang, pero hindi mo alam, yun na pala. Nalalaglag na pala tayo. Minsan yung worship natin, nung bago-bago tayo, talagang todo tayo, wala tayong alam sa awit. Nung tayo'y tumatagal na, namimili ka na ng kanta, hindi maganda yung kanta. Andiyan ba kayo? Hindi ko kabisado to dapat iba kinanta eh. Pero nakataas yung kamay. See? Dati ang prayer natin, alive na alive tayo, pero ngayon talagang pati prayer natin, pinagpipray natin na tayo ay makatapos. Lord, nagpipray ako, sana yung prayer ko matapos ko. Sino yung ganun na? Buhay pa ba kayo? See? Minsan yung routine natin sa ministry, hindi ko sinasabing hindi genuine ang paglapit ninyo. Ang sinasabi ko ay napakasimple lang. Huwag nating hahayaan na yung ating pong mga sitwasyon ay maunti-unti tayong madaya ng kaaway. And then totally magugulat na lang tayo mga kapatid na talagang wala na pala. Kaya nga yung message dito ng Lord, wake up. Gumising ka. See? Alam niyo ba ibig sabihin nun, implication nun? Pag tulog kasi mga kapatid, ang bawat tulog, walang alam yun parang patay. Subukan mong biglain, gisingin yung tulog. Di ba nagugulat siya? Tama? O itulog yung katabi mo, subukan mong sampalin. Hindi, wag mga kapatid, wag. Baka gawin mo Hindi, subukan mong gisingin niya. Nagugulat din siya Teka lang, nasaan na ba ako? Kaya sabi ng Lord, wake up. Kailangan mong yanigin. Kailangan mong biglain para makita mo, teka lang, malayo na pala ako sa Lord Teka lang, iba na pala itong ginagawa ko Pinapabalik tayo ng Lord mga kapatid. Kaya sabi niya, this is my first command. Wake up, be watchful. We're now in the last days. Nakikita niyo nangyayari? Sa atin, ang lakas ng bagyo, malaki pa sa Pilipinas. Sa Europe, particular sa England, kung ako nagkakamali, sobrang init naman sa kanila. Nakita niyo abnormality mga kapatid? Sa atin, konting ulan, baha. Sa kanila, ang tindi ng init. Punta ka sa Russia, sa Ukraine, gera naman sila. Punta ka mga kapatid sa Middle East, ang gulo. See? Lahat ng ito'y mga senyales na tayo'y nasa huling mga araw na. So tayong mga Kristiyano, ginigising tayo ng Lord. Huwag ka nang tatamad-tamad. Huwag ka nang magpapabanjing-banjing. Wala na sa atin dapat yun. Dapat nagpupursigi tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naiintindihan niyo po? Pangalawa, ano sabi ng Lord? Strengthen what remains. See? Palakasin. Hindi niya sinabi dito, you have to start over, you have to go back to the basic. Hindi. Ano sabi niya? Kung ano yung natitira sa iyo, yung maliit na natitira sa iyo, doon ka magsimulat, palakasin mo yun. See? Church, alam ko naman sa ating mga buhay, kahit minsan ay nandun tayo sa pagkalugmok, meron pa rin puwang sa atin ng Panginoon. May puwang ang worship sa atin, minsan ang mga spiritual song may puwang sa atin.
Sabi ng Bible, kung saan pa yung humahawak ka, yun yung palakasin mo. Ako naniniwala, baka mamaya, mga kapatid, ang hawak mo na lang ay pag-atin, wag mo nang bitawan yon. Baka mamaya, ang paghawak mo na lang sa Lord ay pag-awit ng papuri, wag mo nang bitawan yon, kundi palakasin mo, doon ka magsimula muli. Naiintindihan niyo po? What is left? Kahit minsan, meron tayong mahinang pananampalataya, at least may pananampalataya pa rin tayo. Amen? Naiintindihan ng Diyos ang Sardis Alam niya yung situation. Pero hindi niya sinabing, okay, diretso kayo sa parusa. May pag-asa pa rin binigay ang Lord sa kanila. Kaya sabi niya, kung ano yung nangihina, kung ano yung nanatili sa iyo, bagamat nangihina, kumapit ka dyan. Wag mo nang itapon yan, wag mo nang bitawan yan. Alam nyo, church, minsan yung maliit na nga lang na nagagawa natin sa Lord, nabibitawan pa natin, lalo tayong malulugmok niyan. Wag! Dapat tayo doon sa mga sitwasyon na yon, balik-balikan mo. Alam nyo mga kapatid, nakaranas din ako mag-backslide. Sinabi ko sa inyo yon, takot akong matulog sa gabi kasi baka hindi na ako magising, baka maimpyerno ako. Ngayon, pag matutulog na ako, tulog na ako, nakahiga na, tutulog. Sinasabi ko naman sa Lord, sana Lord, wag na akong wag nang gumising. Kasi ayoko na yung buhay na paulit-ulit na alam kong masama. Dumating ako sa ganung punto, mga kapatid. Ngayon ko nauunawaan na kahit sa ganung paraan, tumatawag ako sa Diyos kahit ako'y makasalanan. See, yun yung hinawakan ko, mga kapatid, sa totoong buhay. Na kahit na ang bigat ng sitwasyon ko, yung panalangin ko sa gabi, hindi ko binitawan. Naintindihan ninyo? Kung ano yung nananatili, kahit maliit na lang, wag niyo pong bibitawan yan. Kasi dyan kayo i-revive ng ating Panginoon. Nakukuha ninyo? Hanggat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na yan, importante po yan. Kasi yan yung gagamitin din ng Lord para din tayo ma-revive ng ma-revive. Nagigets? See? Lagay mo sa Isaiah at Ival. Makinig kayo Isaiah chapter 42. Ang marupok na, kala ko tomboy Tamboy. Okay, ang marupok na tambo, yung tambo, lahat ng marupok, magsabing amen. Mukhang matibay ka na. Ulitin natin Ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Marupok alam niyo yung walis tambo, yung tambo. Hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap. Minsan ganyan ang faith mo Umiilaw kang ganyan. Tapos, aandap-andap. Lakas magpuri. Tapos pag tinamaan ng preaching, andap na naman. Pero sabi ng Lord, hindi niya papatayin. Tignan mo, buhay ka pa hanggang ngayon. Hindi ka pa pinapatay. Andiyan pa ba kayo? Ulitin ko ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. See? Anong punto rito ni Isaiah? Kahit nandun ka sa kahirapan, kahinaan, may pag-asa ka Hindi ka babaliin ng Diyos. Tutukuran ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Ibabalik yung liwanag para hindi ka naaandap-andap. I-restore ka ng ating Panginoon. Basta manatili ka na humawak. Basta manatili ka, mga kapatid, dun sa mga bagay na meron ka pa, kahit konti na lang, wag mong bibitawan. Amen. Kahit na nanghihina ka at ang ginagawa mo na lang ay napakasimpleng prayer, wag mo pa rin bitawan. May pag-asa pa tayo sa ating Panginoon. Amen? Amoy tiger ba
Grabe pabango mo, kapatid ah. Hanggang dito nakakarating ah. Pero okay yan. Tiger bomb ba yan o ano? Ha? Ano yan? Hinuhuli ko lang kung sino. The next thing is remember. Sabi ng Bible, remember, therefore, how you received and heard. Kanina, ano sabi niya? Balik mo sa sa verse 3. Remember therefore, hindi yan ba? Doon sa chapter 2, 3. Ayan o, remember therefore, how you have received and heard. Una, wake up, then strengthen what remains. And the third thing, mga kapatid, remember. See? Remember the first time you encountered the Lord. Remember your first love. Remember how the grace of God works in you before, mga kapatid. Remember the time when you have that intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga ito yung pangatlong sinasabi ng Lord. Nung binubulay ko to, tumutulo ang... Alam niyo kung bakit? Habang ini-imagine ko ang church, binabalikan ko ang mga panahon, mga kapatid, na kung paano tayo nagsisimula. Ang daanan natin, hindi mo talaga maipinta. Hindi mo maisip na makakasurvive tayo sa ganong lugar. Imagine ninyo, mga kapatid, pag tag-ulan, napakalupit ng dadaanan mo. Naghahalong itim at saka moka yung dadaanan mo. Pag tuyo naman, parang pinatuyong sapa o ilog. Kaya kawawa yung mga nakatakong na mga babae. Hindi niya alam kung saan sila aapak. See? Pag umuulan, nakikipag-agawan tayo sa tulo. Ano pa? Yung church, binuksan na natin dahil wala na, sobra-sobra na, in-extend na natin. Mga kapatiran, naaawa ka. Hanggang doon tayo sa kabila, doon sa tapat. Pero inyo yung nilinis natin. Pag ini-imagine ko lahat ng iyon at nakikita ko ang kalagayan natin ngayon, pinupuri ko ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos naging tapat sa ganung sitwasyon, ba't hindi siya magiging tapat na higit sa ganito nating sitwasyon? Mas higit na nagtatapat ang ating Panginoon. Kaya nga nung sinabi ni John, the divine, itong bagay nito, remember, this is a strong command of the Lord Jesus Christ. Remember, sige nga, ilan sa inyo dito na nakalapit sa Lord, kaya ka nakalapit dahil pinagaling ka ng ating Panginoon. Ngayon, minsan, meron tayong nararanasan simpleng problema lang, hindi mo mabalikan yung ginawa sa iyo ng Lord. Nasa simula'y iningatan ka ng ating Panginoon. See? Balikan mo yung unang pag-ibig na naramdaman mo sa Kanya. Ngayon, kaya niya pa rin ibigay sa iyo yun. O yung una mong pag-ibig na binigay din sa Panginoon. Yung panahon na ramdaman mong pinatawad ka ng ating Lord at sabi mo, Panginoon, ikaw lang ang paglilingkuran ko. See, balikan mo yung mga bagay na iyon habang ikay dumadanas ng mga bigat na mga pagsubok. Sabihin mo, Lord, sa mga pagsubok na ito, ikaw pa rin, Lord, ang paglilingkuran ko. Hindi ako susuko, hindi ako bibitiw. Remember, nagigets nyo po? Sana naintindihan natin, remember the grace of the Lord Jesus Christ. Balikan mo yun. Tingnan mo yung biyayang yun. Sige nga, dati nag-aaral ka lang, nahihirapan ka sa eskwelahan. May mga panahon ang mga baon mo hindi sasapat, pero ngayon nakapagtapos ka na. Yung ilan may maganda ng trabaho. Ikaw magulang, tinitingnan mo yung mga anak mo. Pinagtitiwala mo lang sila sa Diyos. Isang araw itong mga ito matatapos din sila. Ngayon nakatapos na sila, nagtatrabaho ang ilan. See, kung ang Diyos naging tapat noon, kaya niyang maging tapat higit sa ngayon, mga kapatid. Oo, sa paglilingkod natin may mga hinagpis at pasakit.
Pero mas dakila pa rin ang Diyos at mas marami pa rin pagpapala, mas marami pa rin yakap, mas marami pa rin pangako ang Panginoon para sa ating lahat. Yun yung lagi mong babalikan. Amen. Sige nga, tingnan nyo yung mga nakaraan nyo ngayon at tingnan mo kung gaano ka ngayon pinagpala ng Diyos. Sino makaiisip sa inyo, nandiyan ka na sitwasyon mo yan? Dati halos wala kang makain. Ngayon mga kapatid, pati kutsara yata kinakain mo na eh. Dati wala, hirap na hirap. Pero tignan mo ngayon mga kapatid, pinagpala ka na ng Lord. See? Ang iba sa inyo, ni sa panaginip, baka hindi nyo naisip magkakasasakyan kayo. Pero ngayon, pinagpala kayo ng Lord. Ang ilan sa inyo, tinitingnan nyo, anak, makakatapos kaya ng pag-aaral to? Unang-una, wala tayong pera. Pangalawa, mukhang walang interest sa pag-aaral to eh. Pero nagulat ka, graduate na. Nakikita nyo ba yun mga kapatid? Kaya nung sinasabi ng Lord dito, balikan mo. Oo, may mga bagay na hindi magandang nangyari. Pero titiyakin ko, mas marami pa ring mga bagay na maganda ang nangyari sa atin mga kapatid. At kung may mga hindi magandang nangyari, yun ay pinahintulot ng Diyos. Hindi para saktan tayo, kundi para turuan tayo. Na kahit sa ganong sitwasyon, magtiwala ka pa rin sa Kanya, mga kapatid. Amen? The fourth thing, mga kapatid, ano sabi ng Bible? Keep it. Hold fast. Hirapan ako. Ang Greek implication nito mga kapatid is not just to keep it. Oh, yelo. Lamig. Sasama yata lalo boses ko nito ha. Ang lamig. Okay lang yan. Salamat sa effort. See? The Greek implication of this word, ano sabi niya? Hold fast. Keep it. It was in the sense of continuous obey. Parang gano'n, no? Yung continue obeying. Hindi lang simpleng, okay, narinig mo, tapos na. Hindi. Kundi narinig mo, tinanggap mo, ipamuhay mo. Naintindihan niyo po? Kaya yung hold fast, yung salitang keep it, ipamuhay mo, sinasabi ng Lord. Kasi anong silbi nung salitang naririnig natin? Anong silbi kay Sardis ng mga bagay na iyon? Kung maririnig lang nila ito, tapos wala na. Hindi. Sabi ng Lord, diyan ka magsimula, ipagpatuloy mo yan. Ipamuhay mo yan. Ano sabi ni James? Be ye doers of the Lord and not hearers only. Deceiving your own selves. Maging tagapaggawa tayo. Wag lang tayong tagapakinig. Kailangan ang mga salita ng Diyos sa unay pinapakinggan at pangalawa ay pinapamuhay. Amen? Hindi tayo yung tipong mga mananampalataya, narinig ang salita ng Lord, nasaktan, hinipo, lumabas, nawala. Hindi. Kasi yung butong tinanim dito mga kapatid, inaasahan ng Diyos na yan po ay tutubo. Yan ay mamumunga. Amen? May tuloy-tuloy na pagdilig. May tuloy-tuloy na panalangin. May tuloy-tuloy mga kapatid na paggawa. Hindi natatapos. Kaya yan yung binabalik ng Panginoon sa kanila. Hold fast. Hawakan yung maigi. Pamuhay yung maigi. Kasi pag hindi, ganun din ang mangyayari sa inyo. Babalik at babalik kayo. Kaya nga kahit sa kaligtasan, sinabi mga kapatid ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. May kaligtasan tayo, pero hindi nangangahulugan mananatili yan. Kailangan mo ring i-work out yan. Kailangan din sa mga sitwasyon na kahit na mabigat, mahirap, nagpapatuloy ka pa rin. Yun yung labanan dito. Parang katawan, di mo na kailangan mag-produce ng katawan.
Pero kailangan mo mapaganda yung katawan. You have to exercise. Yung iba umiinom ng vitamins, masustansyang pagkain, para yung katawan natin, physically, manatiling malusog. Ganon din yung ating pananampalataya. Para hindi masira, hindi mawasak, hindi mamatay yung ating pananampalataya. Magpatuloy ka sa pagpapatuloy. Magpatuloy ka sa panalangin. Magpatuloy kang ipamuhay ang kabanalan. Magpatuloy tayo lahat, mga kapatid, kahit pa ganito ang nadadanas natin sa huling mga araw. Amen? See? At ang panglima, ito ang mabigat. Isalin nyo na lang yan dun sa Tapos palitan nyo ng Salamat. Hold fast and repent. Now, repentance means, mga kapatid, hindi lang yung umiyak tayo. But repentance here speaks of changing our mind. That's the first thing. Our heart, our mind. Papalitan mo talaga. Hindi siya yung tipong narinig mo, nag-sorry ka sa Lord, that's all, thank you. Hindi. Ang repentance dito, babaguhin mo talaga 180 degree, hindi 360 180 degree, tatalikod ka talaga, papalitan mo talaga. Ano pa ang repentance? It means magpapalit ka ng direhe, ng direksyon sa buhay mo. Kung ang mga taga-sanlibutan ay pakaliwa, ang iba'y pakanan, ikay dumiretso na ng lakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo, ang repentance speaks of going back to God or returning to the Lord our God. Pag total turnaround mo, o 180 degree ang turnaround mo, huwag ka namang hihinto. Pumunta ka sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon. Nakukuha niyo po? And that was exactly the prodigal son did. Nagsisi siya. Pero doon sa pagsisisi niya, mga kapatid, hindi niya lang nakita na, Lord, sorry, o Tatay, sorry. Hindi. Anong ginawa ng taong ito, itong prodigal son na ito? Nung nakita niya yung kalagayan niya, teka lang, kumakain na ako ng pagkain ng baboy. Hindi niya lang nakita na nakakaawa siya at sinabi niya, enough is enough. Hindi. Sabi niya, babalik ako sa tahanan ng aking ama. That's the turning point. Babalik ako sa tahanan ng aking ama. Ganun dapat ang pagsisisi. Pwede namang, hindi na siya kumain nun pero ang problema, pwede rin siyang hindi umalis sa lugar na yon. Dahil maraming Kristiyano sa totoong buhay, oo, nagsisi, pero hindi naman bumabalik sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sabi ng prodigal son, babalik ako. Bakit kanya? Sabi ng prodigal son, kasi hindi to naranasan kahit ng mga alipin namin na ang pagkain namin doon ay pinapakain sa kanila ay pare-pares lang, hindi pagkain ng baboy. At least doon, kahit alipin ako, hindi ako kakain ng ganitong pagkain. Kaya bumalik siya, mga kapatid. See? Returning to God. That's what we've called repentance. Hindi yung tipong ang layo-layo mo na, oo, nagsorry ka sa Lord at humingi ka ng tawad, pero nandun ka pa rin. Hindi. Totally bumalik talaga tayo sa ating Panginoon. Kasi kung wala tayong repentance, wala ang lahat ng ito. Ang kasunod doon, sinabi ng Bible, mga kapatid, judgment follows. Meron talagang mabigat na pag-uusga. Hindi nagbibiro ang Diyos, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Pag sinabi pong panawagan ng Lord, salamat. Hindi siya nagbibiro. Nakakatakot ang huling mga araw na ito. Imagine ninyo. Sinend sa akin ni Brother Rigor yung isang clip sa Europe yata. Hindi na lang simpleng parada ng LGBT community ang ginagawa nila. Ewan ko kung napanood niyo sa YouTube. Nakahubot-hubad na sila, tapos dala yung flag nila, babandera. Sinisigaw nila, ito yung freedom, ito yung kalayaan. See?
Nakakatakot ang huling mga araw. Bago ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, yan ang matinding kasalanan, mga kapatid. Amen? Anong punto ko? Simple lang. Sa huling mga araw na tayo. Ito na yung huling mga araw. Ito yung bibili ng Panginoon. And you will not, therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief. As a thief. I will come like a thief. Hindi niya sinabi, mga kapatid, hindi niya sinabing, ito yung date. Ang magnanakaw, hindi nagsasabi kung kailan dadating. Ang nakaraan na nakawang kami, hindi niya sinabi na magnanakaw pala siya. Sana naabangan ko. Hindi ko naabutan. Wala, nanakaw, mga kapatid. Pero buti na lang yung isang iniipunan ko na tagpipiso. Kasi nag-iipon ako ng 20, 5, 10 piso. So yun yung kinuha niya, mga kapatid, tigpipiso. Baka hindi niya pa alam yung perang 5, 10, tsaka 20. Baka pamilyar siya sa piso. Pero hindi siya nagpaalam. Ganon din ang Lord, mga kapatid. Mabigat ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi ng Lord sa simpleng salita, pag hindi ka gumising, dadating ako na hindi mo inaasahan. Amen? Bakit kami nanakawan? Tulog na tulog kami ni Amen. Nagets ninyo? Tignan mo, daming tulog. Manakawang ka, kapatid. Ingat ka. Tulog na tulog kami. Sabi pa ni Amen, bakit, yun talaga bakit hindi ako natulog? Ay, bakit pa ako natulog ng maaga? Gabi-gabi kasi naglalaro yan eh. Naabot yan 2:00. Oh, ayaw ko nung nilalaro niyan. Yata si laki ng kalaro niyan eh. Kayo ba yon? Tapos nung time na yon, hindi siya parang natulog siya ng maaga. Matalino rin yung magnanakaw, mga kapatid. Alam kung kailan katulog, doon dadating yon. Ingat ka. Baka sa panahong tulog ang iyong pananampalataya, doon dumating ang Lord. See? Hindi naman ito nagre-refer per se, mga kapatid, sa second coming. Pero may mga, alam mo yun, kahit sa atin at sa simbahan, may mga sudden judgment na binibigay ang ating Panginoon. Balikan ko yung introduction. Saan sila natalo, mga kapatid? Natalo sila, alam nyo kung bakit? Nasakop sila kung bakit? Dahil yung kanilang tagapagbantay, yung mga guard nila, naging careless. Hindi nagbantay. Ang totoo, hindi sila talaga kayang pasukin dahil una, mataas. Acropolis yun eh. Pangalawa, yung wall nila talagang makakapal. Tapos maganda, yung kanilang mga, talagang big time po sila. Ngayon, dahil yung mga nagbabantay ay walang pakialam o naging careless, doon sila na unti-unti. See, nakikita nyo po yung analogy, mga kapatid, dito. Pwedeng mangyari ito sa atin. Kapag ang isang Kristiyano nawala na siya ng disiplina, kapag ang isang Kristiyano nawala na siya ng pakialam, kapag ang Kristiyano naging baliwala na sa kanya ang mga spiritual na bagay. See, may mga judgment ang Panginoon na magugulat ka na lang eh. Bakit ito nangyari, Lord? Bakit ganito? Balikan mo, baka mamaya naging careless tayo sa paglilingkod. See, 1 Peter, sabi ng Bible sa 5:8, ang kaaway para yan umaatungal na leon. Maging maingat ka at maging mapagbantay. Be sober-minded, be watchful. Yan o, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Kaya lagi tayong pinagbabantay ng ating Panginoon. Dito naman kabaliktaran, si Lord mismo ang may dalang judgment sa atin. Siya mismo yung magpapahintulot. Kaya tayo, tinuturuan ng Lord, merong warning na sa atin. Meron ng babala sa atin ang ating Panginoon. Sa hindi nyo inaasahan, pwedeng saglit lang mangyari ang mga bagay na yan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, lagi dapat tayong maging handa. Ano't ano man ang mangyari. Alam nyo, pag handa po tayo, kahit anong sakuna, kahit na anong mga trahedya, hindi ka nag-aalala eh. Amen?
Kahit may bagyo, di ka nag-aalala. Handa ka eh. Pero ang mga hindi handa, mga kapatid, sila yung unang natataranta, sila yung mga unang nag-aalala. Ang Kristiyano dapat laging handa. Dapat nga sa atin yung motto ng Boy Scout eh. Ano motto ng Boy Scout? Patingin nyo, hindi nyo alam. Dapat sa Kristiyano yun. Boy Scout, atapang atao, hindi atakbo. Yun ba yun? Laging handa. Ang problema, mga kapatid, mga Kristiyano, laging gusto sa handaan. The third thing, the next thing, in verse 4, you have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in while, for they are worthy. Now, there are also people in Sardis or Christian in Sardis who remain faithful. May mga remnant din. Hindi naman talaga lahat, pero very few. But the good thing here, mga kapatid, nung sinabi to ng ating Panginoon, bagamat sa kabuuan, marami talagang sumalto, pero hindi niya kinalimutan yung mga nagtapat sa Kanya. Church, ito naman din ang hamon sa atin. Hindi porket maraming gumagawa ng mali, makikijoin ka na. Magtapat ka pa rin kahit nag-iisa ka na lang. Nagigets po ninyo? May pangako ang Lord sa iyo. Sabi niya, yet you have still a few names. Not everyone is dead naman eh. Kaya nga may pangangaral pa. Kung nakikita mo siyang hindi nagtatights, wag mo siyang gayahin. Kung nakikita mo siyang hindi nagmi-ministry, wag mo siyang gayahin. Mali yun eh. Kung nakikita mo siyang nalilate, wag mo siyang gayahin. Amen? Walang nag-amen. Kung nakikita mo siya na ginagaway mali, wag mong gayahin. Ang mahalaga dito, mga kapatid, tayo sa isang iglesyang ito, manatili pa rin tayo na magtapat sa ating Panginoon. Ang totoo, mga kapatid, kung ba't nagtagumpay sila Noah? Dahil sa 8 silang nagtapat. Imagine ninyo, 100 years o 120, depende kung paano nila, ako hindi ko matandaan kung ilang taon ginawa yung arka ni Noah eh. Sabi ng iba 120, sabi ng iba 100. Regardless, basta maraming taon, imagine ninyo, mga kapatid, sa habang panahon na yun, see, that long period of time, ginagawa nila yung isang bagay sa tuktok o sa taas ng bundok. At sinabi ng Panginoon, dadating ang malakas na baha. Papaanong dadating sa isipan ng tao ni Noah na mangyayari yun? Kung hindi siya nagtatapat sa Lord, hindi niya gagawin yun. See? Alam niyo kung gaano kalaki yung arka na yon? Kasing laki halos yun. O humigit kumulang ang laki nun sa isang football field. Ang laki nun, mga kapatid. Tapos yung taas niya pa hanggang 3 palapag. Kasi kung mababa, paano mo isasakay ang elepante doon o ang giraffe doon? Di ba ang taas nun? Ano yung pagkain na ilalagay mo doon sa loob? Kasi hindi lang yung 40 days and 40 nights na kumain sila. After nun, mga kapatid, may 150 days pa bago humupa yung baha. Ngayon, bago paghupa ng baha, hindi naman kagad okay ang labas eh. Kailangan may pagkain pa rin sila. Habang ini-imagine ko yun, mga kapatid, see? Ang bigat ng task na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero doon sa 8 na yun, mga kapatid, na natiling tapat, nagsimula ang Panginoon ng bagong buhay, ng bagong mga henerasyon. Imagine that. Isipin mong maigi. Hindi porkit marami sila ang tama. Hindi porkit okay sa tingin ng marami, sila ang tama. Ang totoo, tayo bilang mga Kristiyano sa anong sitwasyon, anong kalagayan at anong hamon, kailangan pa rin tayong maging tapat sa ating Panginoon at yun yung kinokomment ng ating Lord. This faithful remnant, mga kapatid, is very important. Ano sabi ni Abraham sa Sodom at Gomorrah? Sabi niya sa Panginoon, kung may 50 Lord, hindi ko gugunawin. Kung may 40 Lord, di ko gugunawin. 10 Panginoon, di ko gugunawin. See? Ang Panginoon dahil doon sa mga matutuwid, hindi niya ginugunaw, mga kapatid, ang Sodom at Gomorrah. Bagamat walang nakita, no? Pero nakita niyo po yung kabutihan ng Diyos. Church, baka mamaya ikaw na lang Kristiyano sa tahanan mo. Huwag mo nang isuko yan dahil yung punishment o yung hatol ng Diyos baka ibaba na sa iyo o sa pamilya mo, pero ikaw ay nagtatapat kaya inuusog pa rin ng kamay ng Lord yung kamay niya. Huwag kang give up.
Naiintindihan nyo ba yun? See? Baka mamaya sa office ninyo, ikaw na lang nakikitang Kristiyano kaya tumatagal pa ang trabaho. Huwag mong i-give up. Baka mamaya dito sa church, ikaw na lang nagtatapat kaya yung ministry ninyo nakakasurvive pa. Lagi kang magtapat sa Lord. Si Elijah, nasaktan din siya. Akala niya, iniiwan na siya ng lahat. Pero sabi ng Lord sa kanya, hindi. Meron pang 7,000 na natira. Hindi sila yumukod kay Baal. Hindi sila yumukod. Etong mga lingkod ko, nagtapat pa rin sila. Church, hindi sa lahat ng panahon ay kaya tayo ng kaaway. Tandaan ninyo, kahit na ang bibigat ng kalagayan natin, mga kapatid, pinag-uusapan pa rin dito ang pagtatapat natin sa Panginoon. Amen. See? Ang Panginoon, hindi siya nawawalan din ng pag-asa doon sa mga tao, mga kapatid, na patuloy na nagtatapat sa Kanya. Kahit ang church natin nakasurvive. Alam nyo dati, ilan lang kaming nananalangin, pero pursigihan yung panalangin namin tuwing hapon, alas 3, alas 4, I don't know. Minsan pag Biyernes, alas 4 yata, para pagtapos namin ng prayer in the afternoon, kakain lang kami, tapos diretso na yung prayer. Yung iba namatay na po, mga kapatid. Yung dalawang matanda namatay na. Pero kung masasaksihan lang nila at buhay sila ngayon, makikita nila yung mga niluhod nila nung mga panahon na iyon. Eto na, mga kapatid. Church, mawawala rin kami rito, pati kayo mga kabataan na magpapatuloy nito. Tandaan ninyo, manatili kayong tapat. Amen. Manatili kayong tapat sa anumang hamon ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. And what is the reward? Sabi ng Bible, that white garments, it symbolizes the righteousness of the Lord Jesus Christ. It symbolizes the victory of the Lord Jesus Christ. See, may katwiran tayo na nagmumula sa ating Panginoon. Meron tayong tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. See, etong mga ito ay binibigay ng Lord doon sa mga taong tatagumpay. At ito ang maganda, yung kadalisayanan ng ating buhay, mga kapatid. Kasi yung puting isusuot sa atin, sumisimbolo yun ng kalinisan ng kadalisayanan. Church, tandaan ninyo, magniningning ka, mga kapatid. Magniningning ka sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, sa anumang paligid mo. Isang di mo ba napapansin? Dahil alam nilang Kristiyano ka, pag may meeting kayo, ikaw ang nagpinagpipray kasi alam Kristiyano ka eh. Nararanasan nyo ba yon? See? Dahil alam Kristiyano ka, minsan ikaw yung inuutusan na mag-lead. See? Ang problema, pag kunyaring Kristiyano ka lang, di ba, born again ka, ikaw mag-lead. Kapag lead mong ganyan, matawag mo si Maria. Patay tayo dyan. Wag. See? Simple saying lang, mga kapatid, may puting garments na gustong ilagay sa atin ang ating Panginoon. And the next thing, ano sabi niya? I will not blot out His name. Yung pangalan natin na nakasulat sa aklat ng buhay, hindi yan tatanggalin ng ating Panginoon. The promises of the Lord Jesus Christ is within the faithful believers. Yan ang tandaan po ninyo. Ito po'y positibo, mga kapatid, na pangako ng ating Diyos na buhay. Dalawang bagay po ito. We have a sure security sa buhay na ito. And the next one is the acknowledgement. Sabi ng Lord, mga kapatid, sa last part, before my Father and before His angels. Alam niyo po, mga kapatid, sa Hebrew, sa chapter 12, may mga saksi daw tayo habang tayo ay nakikipagbaka o habang tayo ay tumatakbo. May mga nag-cheer sa atin, mga kapatid. Magandang bagay po yun. Pero alam niyo, pagdating po natin sa langit, ipinagmamalaki tayo ng ating Panginoon. Kung sa ngayon pa lang pinagmamalaki ka ng Diyos, mga kapatid, dahil kahit umuulan, kahit mahirap para sa iyo ang gumising, kahit mahirap sa iyo, mga kapatid, ang labanan, ang antok ngayon, pinipili mo pa ring dilat ang mata mo. Amen.
kahit na ang hirap ng sitwasyon natin dahil ang lamig. Gusto ko sanang patayin yung aircon, kaya lang wala tayong exhaust dito. Baka naman mainitan kayo. Siguro okay na yan. My point here is very simple. Church, tandaan po ninyo mga kapatid, sa mga labanan na dinadanas po natin, pinagmamalaki tayo ng ating Diyos na buhay. Ayan ang sabi niya, iko-confess niya ang pangalan natin sa Amang nasa langit at sa kanyang mga anghel. Kung kayang gawin niyo ng Lord doon, malamang ginagawa na ng Lord din dito yan. Sinasabi ng Panginoon marahil, ewan ko kung sinong kausap niya, sabihin na natin yung kaaway. Ikita mo yung anak ko, aga matulog niyan, kagabi. Aga matulog niyan, magsisimba yan bukas. Nakita ka ngayon, nagsimba. Panalo tayo, mga kapatid. Amen. Yung iba, sabi ng Lord, hindi lang magsisimba yan, mag-iika po yan mamaya. Tingnan mo, wala nag-amen. Patay tayo dyan. Sabi ng Lord, hindi lang yan sisimba, magpupuri sa akin yan. Amen. Hindi lang yan magpupuri, sasamba sa akin yan. Pinagmamalaki tayo ng Diyos sa kaaway, mga kapatid. See? Ano po yung mga bagay na gusto natin tumbukin sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon? When we talk of this church of Sardis, ilang bagay ang gusto kong diinan sa inyo bago tayo matapos. Ang Panginoon po'y tumitingin sa realidad. Tumitingin sa totoong kalagayan, hindi lang sa reputasyon po natin. See? Ang tao, umuhusga yan sa kung ano ang nakikita sa atin. Pero ang Diyos sa puso niya tayo tinitingnan. Marahil, mga kapatid, pabigat ang iyong kalagayan. Pero pinili mo pa rin ng Diyos sa umagang ito, nakita ka ng ating Panginoon. Because God sees the reality, not the reputation. Number 2, mga kapatid, ang church, ang Sardis, pwede siyang mag-decline, pwede siyang bumagsak spiritually na hindi niya napansin. Ganon yung church ng Sardis eh. Maraming Kristiyano ganyan. Maraming mananampalataya. Yes, we have programs. Yes, we have activities. Pero lahat ng ito, mga kapatid, hindi mo pwedeng ipamalit sa mga spiritual na bagay. May programa tayo, maganda yon. Pero ang programa, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng ipamalit o ipalit sa panalangin. Mas mabigat ang panalangin, mga kapatid. Yes, meron tayong mga aktibidades sa loob ng church. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagpalit pa rin ang kabanalan dito. Mahalaga pa rin na tayo mamuhay na may kabanalan. See? Maraming iglesia o maraming Kristiyano, nagiging batayan po nila, ang dami na nagsisimba, kaya sinasabing malago ang simbahan. No, it's not. Dahil ang simbahan na maraming simbahan, maraming mananambahan, kung wala naman ang Panginoon, wala rin po itong silbi, mga kapatid. Maraming simbahan ngayon, it's just for an entertainment. See? They hired mga singers, mga musicians na magagaling. But the spirit of worship, parang wala na. Hindi mo pwedeng palitan ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng palitan ng crowd ang Panginoon. See? Wala tayong ibang tinataas dito, mga kapatid, kundi ang Diyos. Hindi ang magaling umawit, hindi. Lahat naman ina-appreciate natin. Pero dapat ang pinakasentro pa rin natin, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Pangatlo, yung spiritual complacency, napaka-dangerous po nito. We became self-righteous, self-reliance tayo, mga kapatid. Yan yung isa sa pinaka-greatest threat po ng Sardis. Ano pong nangyari sa kanila? They live in their comfort life or comfort zone ng kanilang buhay. Kaya hindi nila namalayan, inakyat na sila ng kalaban, bumagsak po sila. Literally. And the church itself, mga kapatid,
Marami silang pera, marami silang program, marami silang ministry, magaganda lahat ng kanilang mga pinagagawa. Pero lahat ng iyon ay hindi para to sacrifice, but to gain comfort sa kanila. Hindi nagpatuloy sa magandang bagay ang Sardis sa ganon. In fact, sa comfort na iyon, doon sila bumagsak. Church, yan yung sinasabi ko sa inyo. Maraming mga Kristiyano, mas gusto yung comfort kesa ang sacrifice. Kaya nga pag iba'y tinatamaan sa preaching, lumilipat ng ibang simbahan. Ang iba pag nasasaktan, mga kapatid, pinepersonal ng pastor. Ang iba pag nasasabihan, sinasabi nila, saka na lang ako babalik pag nawala na itong sama ng loob. Gusto kasi natin puro comfort, mga kapatid. But that is the most dangerous thing na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Pag ang simbahan ay hindi na nananaway ng mga makasalanan, doon kayo mag-ingat. Dadali na tayo noon sa impyerno, mga kapatid. Kahit anong ganda pa ng simbahan, kapag hindi na pinag-uusapan dito ang kabanalan ng ating Panginoon, hindi na pinag-uusapan dito ang pagtalikod sa kasalanan, iyan ay delikado na. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong masanay sa comfort. Hayaan mo, mga kapatid, ang maging comfort natin, ang comforter. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. And revival comes and begins with true repentance. Walang revival kung wala tayong panunumbalik o pagsisisi sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang tawag dito ng ating Panginoon, gumising ka, isipin mo, alalahanin mo, sumunod ka, manumbalik ka, magsisi ka. Dahil lahat ng ito, mga kapatid, ang tanging magiging paraan para tayo ay mabuhay muli sa ating mga pananampalataya. Church, listen very carefully. Hindi pinag-uusapan dito ang pagalingan at pahusayan. Ang pinag-uusapan dito ang pagbabalik loob natin sa ating Panginoon. At ito yung maganda, mga kapatid, tandaan ninyo, magtapat tayo ng husto sa ating Lord. Because those faithful servant of the Lord Jesus Christ, yan yung pinipreserve niya. Yan yung pinipreserve niya. Kahit na mahina o maliit, kahit konti, kahit weak yung church ng Sardis when it comes to spiritual, ay tumina, mga kapatid, pero ang Lord matapat pa rin sa kanila. Preserve niya ang mga faithful believers ng ating Panginoon. Maging aral po sa atin ang mga bagay na ito, maging hamon po sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid. To conclude the message in this church, ang Sardis po ay para siyang timeless church na nararanasan ng maraming iglesia sa huling mga araw na ito. Ang Panginoon, hindi niya pinalampas yung bagay na yon. Mahal niya po ang church ng Sardis, kaya nakatanggap ng ganong mensahe. Kung nakakatanggap tayo ng mga gantong mensahe, minsan nasasaktan tayo, minsan may mga panahon na nabibigatan tayo. But this is a wake-up call to everybody. This is a wake-up call sa ating lahat. Hindi para saktan tayo ng Diyos, kundi para gisingin tayo ng ating Panginoon. Church, mas maganda na ngayon tayo paluin ng Lord kaysa naman pagdating ng araw itapon tayo sa impyerno. Mas maganda na ngayon tayong masaktan, mas maganda ngayon tayong ituwid, mga kapatid, ng ating Panginoon, kaysa pagdating ng araw tatakbo tayo at mapupunta lahat tayo sa kapahamakan. Mas gusto ko na ngayon, dinidisiplina ako ng Lord kagaya ni Sardis. Tinuturuan ako ng Panginoon. Kaysa pagdating ng araw, ito naman na magdadala sa akin sa eternal na parusa. Church, ang Sardis, mga kapatid, parang kagaya rin natin yan. Maraming ganyan ng mga Kristiyano sa huling mga araw na ito. Maraming ganyan ng mga mananampalataya. Paalala to sa atin ang ating Panginoon. Hamon to sa atin ang atin din Panginoon.
Hindi na po nagbibiro ang huling mga araw na ito. Totoong-totoo ang mga hula sa Biblia. Tinatawag tayo ng Lord para mabuhay tayo, maayos at may kabanalan. Lumaki na ako sa ganitong pananampalataya. Mula pa nung bata ako, tinuturo na sa amin. Sinisigaw ng mga mangangaral, malapit nang babalik ang Diyos. Kung noon sinisigaw nila yon, 40 taon nang nakakaraan kung ako nagkakamali. Paano na kaya kalapit ngayon yan sa panahon natin? Mas malapit na ngayon yan, mga kapatid. See? Hindi na po biruan to, mga kapatid. Kung meron tayong pag-uukulan ng panahon at oras, ilagak na natin yan sa Diyos. Ilagak natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Ilagak, ibigay natin ang buhay natin sa Lord. Wala rin naman tayong pamimilian, mga kapatid. May pag-asa lagi sa Panginoon. Because we are the church of the living God. Kagaya ni Sardis, sumalto siya, but God gave them hope. May pag-asa. May pag-asa. Bangon lang tayo. Hinahamon tayo ng Lord. Come on, let's all stand. Hallelujah. Hallelujah. Dalawang bagay ang tumatak sa akin sa mensaheng ito. Gaya na sinabi ni Agur, na siya'y nanalangin sa Panginoon. Sabi ni Agur, Panginoon, wag mo po akong bigyan ng kayamanan. Yun yung prayer niya. Baka maging ano lang ako, complacent lang ako, yung tipong baka di na kita kailanganin, Lord. Doon na ako nakabatay. Pero sabi ni Agur, wag mo rin ako, Lord, paghirapin. Kasi baka makagawa ako ng hindi ayon sa iyong kalooban. Baka makagawa ako ng hindi ayon sa iyong kalooban. See? Magandang prayer po yun, mga kapatid. Alam niyo po, yan yung challenge sa atin. Yun yung magandang, dapat alam natin kung ano yung pinapanalangin natin. Yung panalangin na hindi ka mailalayo talaga sa Panginoon. Iba sa atin, nandyan sa sitwasyon, okay, maganda. Pero check mo sarili mo. Baka mamaya, yan na pala yung sitwasyon na unti-unti ka nang lumalayo sa Panginoon. Tiwala tayo sa Lord, di tayo pababayaan ng Lord, mga kapatid. Magtapat tayo sa ating Panginoon. Ipipreserve niya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pwede po tayo yumuko panandalian. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba. Meron ko po 5 binigay na warning sa amin o mensahe para sa amin sa aklat po ni Sardis o sa aklat sa iglesia ng Sardis. Panginoon, gusto mo kaming i-revive. We have to awaken our spiritual life. Baka Lord, nandun na kami sa sitwasyong nauupos na po kami. Kaya Lord, lumalapit po kami sa inyo. Humihingi po kami ng revival. Sa mga nagawa naming kasalanan, humihingi po rin kami ng tawad. Linisin niyo po kami at baguhin, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Ang buhay na to, Lord, ay inaalay po namin sa inyo. Malaki, Lord, ang mga pagkukulang po namin. Mabigat, Lord. Kaya, Panginoon,
lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Linisin niyo po kami, Panginoon, baguhin. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang iyong mga anak sa mga sandaling ito, Panginoon. Abutin mo, Lord, ang mga puso ng bawat isa. Ang iba, marahil, baka nasa comfort zone sila, that they forgot to minister with love and passion and compassion. That they forgot, Lord, to worship you in spirit and in truth. Sometimes we're here to worship you, but we forget a very basic thing, that we have to worship you, Lord, in spirit and in truth. Patawarin niyo po kami, Lord, and give us another chance. Gusto namin muling mapatunayan, Lord, na kahit kami nagkakamali, Lord, ang puso namin, puso na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Ang totoo, Lord, kahit kami may mga labanan, nahihirapan kami, tulungan niyo po kami. At this thing that remains in us, especially, Lord, spiritual things, gusto naming hawakan to, Lord, at hindi bitawan, Panginoon. Minsan kahit ang maiksing panalangin, Lord, yun na lang yung natitira, Ama. Yun na lang, Lord. Pero hindi pa rin kami bibitiw. Hindi kami lalayo sa iyo, Lord. Kahit yung maliit na worship namin, Panginoon, yun na lang ang natitira. Patuloy pa rin kaming sasamba sa iyo, Lord. Patuloy pa rin kaming luluwalhati sa iyo, Ama. Batid mo, Lord, ang mga puso ng iyong mga anak. Alam mo ang sitwasyon. Abutin mo, Lord, ang bawat isa. Alam ko po, Panginoon, may mga pinagdadaanan din sila. But see their hearts, Lord. Look at their hearts, Panginoon. Look at our hearts, Lord. Mabigat ang mga pinagdadaanan. Tignan mo, Lord, ang mga maliliit na pananampalataya ng mga anak mo. Tignan mo, Diyos, yung mga maliit na pag-asa at pagkapit namin sa inyo, Panginoon. Ama, hawakan mo po kami, Panginoon. Like the church of Sardis, Lord, when you command that there are still faithful, remain faithful, Lord, despite of the fact that persecution, comfort, they experiencing, yun na nagpalayo sa kanila, they drift away. But at the end of the day, Lord, dahil sa konting mga faithful na ito, hindi mo rin sila binitawan, Panginoon. Kagaya ni Abraham when he prayed, Lord, 50 lang, Lord, 40 lang. Pag may nakita ko, wag mong gunawin Sodom at Gomorrah. Sabi mo, Panginoon, hindi. Lord, tignan mo kami, Panginoon. Ama, may nagtatapat sa iyo dito, Lord. Tignan mo ang bawat pusong ito, Diyos. Abutin mo, Panginoon, at wag niyo pong pababayaan. I pray, O God, sa mga pagkukulang namin, linisin mo po kami, patawarin niyo po kami. The church is here, Lord. The church is here. We are not just inviting your presence, Lord. We are asking of your presence, Lord. We're asking of your Holy Spirit. We are asking, Lord, to be with us, to be in our midst. As you promise, oh God, that you inhabit in the midst of the praises of your people. As you promise, Lord, 2 or 3 that gather in your name, there you are in the midst of them. Lord, we are here worshiping you. We are here gathering in your name. We're begging for your mercy. We're begging for your touch, oh God. Hipuin niyo po kami, Panginoon. Oh, touch the heart. Touch the heart of this church. I pray in Jesus' name. The Lord is here. The Lord is here. Hallelujah. Open your heart. Speak to the Lord. The Lord is here. Pray to the Lord. Pray to God. As the Lord God once again open the windows of heaven. As the Lord opened this heaven, He is ready to pour the Holy Ghost. Hallelujah. Open your hearts. Buksan mo ang puso mo, Panginoon. Buksan mo ang puso mo, kapatid, sa Panginoon. Ang Panginoon ay handa. Narito ang Lord. He's ready to revive you. Hallelujah. Don't just stand there
Just talk to God. I feel the presence of the living God. I feel the Spirit of God. May gusto siyang baguhin. May gusto siyang tulungan. May gusto siyang i-revive. May gusto siyang palakasin. May gusto siyang buhayin. May gusto siyang alisin sa kalagayang malala. Narito ang Lord. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya. You need to have that personal and intimate relationship with the Lord. Because even religion without relationship, that intimacy is nonsense, is nothing. That's why we're begging to God. But relationship is two-way. Forgiveness is two-way. Patatawarin ka ng Lord, but you need to repent. Palalakasin ka ng Lord, pero kailangan mo sabihin, Panginoon, mahina ako, palakasin mo ako. Pagagalingin ka ng Lord, pero sabihin mo, Panginoon, may sakit ako. Pagalingin mo ako. Palalakasin ka ng Lord pag sinabi mo, Lord, pagod na ako. Pagod na ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kapahingahan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas. Gusto kang bigyan ng Lord yan, but you have to admit to yourself, Lord, kagaya ni Pablo, wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Kagaya ng iglesyang ito, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. Malaki yung altar, kapatid. You can cry to God. You can speak to God. I will be praying to you. Just go on. Ang bawat takbang natin patungo sa altar ay simbolo ng ating pagpapakumbaba. Simbolo na pinapapasok mo at gusto mong paghariin ng Lord sa buhay mo. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, speak to the heart of your people. I believe, Lord, hinipo mo po sila, Panginoon, kaming lahat. And now to response, Lord, we're asking for forgiveness. We're asking for your mercy and your grace. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan niyo po, Panginoon. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan. Salamat, Diyos. Sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ikaw ay nariyan. Jesus, ika'y nariyan. Awitin uli natin sa bawat patak ng luha. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Abutin mo naman, Diyos. Jesus, ika'y nariyan. Itataas. O Panginoon, nagbabababababas ka. Linisin mo kami. Patawarin mo. Sa akin natunan. Clothe us, Lord, with the robe of righteousness. I pray, Lord, this church, this is yours. In Jesus' name. Maghari ka sa maghari ka. Touch the heart of your people, Lord. I pray, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Sa baba ng
magagawa kung wala ka? Jesus, ika'y nariyan. Wala kaming magagawa. Itataas ang aking mga Abutin mo kami, Diyos. sa Diyos na mahabagi, sa aking natunay, o ang alay ko ay puso I pray, Lord, basag at shower us. mapapakumbaba sa iyong presensya. I pray, Jesus. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa aking natunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suko, surin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Surin mo ang puso ko. Surin mo ang buhay ko. Thank you, Lord. Ninanais Hallelujah. ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko. Oh God. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking Ito po is tanda ng aming pagsuko at pagpapakumbaba sa iyo, Diyos. O Panginoon, maghari ka sa amin. Maghari ka sa amin. Thank you, Lord. Sa iyong presensya. Awitin pa natin. Tataas ang aking mga salamat. sa Diyos na mahabagin, Yes, Lord. sa aking natunay, o ang alay ko Pinupuri ka namin, ay Diyos. pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay Pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko. O ang alay ko. Ay pusong basag, Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka sa aming buhay, Diyos. Maghari ka sa aming pamilya. Maghari ka sa aming mga puso. Maghari ka, Lord. Salamat sa iyo, Diyos. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat sa iyo, Diyos. O dakila ka, Panginoon.
Tapak mo ba kami, Lord? Thank you, O God. Glory, honor, praises. Amen. Balakbakan po natin ng Lord. No? Hallelujah. Sige po, makaupo muna tayo mga kapatid. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Tunay nga na dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Napakaganda pong mensahe at paalala po para sa atin. Amen? Amen. Tunay nga na marami tayo hinagpis sa ating paglilingkod, ngunit higit po ang katapatan ng ating Panginoon. Kagaya ng Iglesia ng Sardis, ang sulat po sa kanila ng ating Diyos sa pamamagitan ni Apostol, at dyan ay maging hamon at maging paalala po sa atin. Sa susunod pong mga segment ng ating gawain sa umagang ito, ating pong bibigyang daan ng ating mga announcement habang kayo po ay naghahanda para sa tithes and offering natin. Sa loob po ng envelopes natin, sa red envelopes, ay meron po dyang papel. Huwag niyo po kalimutang sulatan ng inyong pangalan, day to day, July 12. Kung ito po ay tithes o ikasampung bahagi ng ating kita or income, ilagay niyo po dyan. Kung offering, ilagay niyo rin po, isulat. Kung love gift or mission, i-indicate po natin sa sobre para po mas madali po nating masegregate yung ating pong collection. Okay, so ang ating pong worship service ay ginaganap po natin for now ng alas 8 po ng umaga tuwing linggo. Ang series po natin ay Church of God na tinatalakay po ng ating pong pastor sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong Bible Babad o midweek service ay tumatapat po ng Wednesday ng alas 7 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi. Sa mga may challenge po na makadalok, inaayahan po namin kayo na makisama po sa live streaming po ng ating worship service ng Wednesday or Bible Babad through Christian Life Ministries North Caloocan FB page or CLM North Caloocan. Pinamamanik din po ng ating multimedia ministry na mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Kung may gusto po kayong balikan na praise and worship, videos ng church or mga pangangaral, pwede nyo pong balikan sa ating pong YouTube channel. For the discipleship program po, may klase po tayo mamaya, 1:30 hanggang 3:30. Ang ating pong tinatalakay ay Life of Christ. Nasa chapter 4 na po tayo. Kasunod, kasabay po nun ay yung ating pong ALS class, mamaya po, 1:30 din po yan ng hapon, para po sa mga estudyante natin sa BLP or Basic Literacy Program, para rin po sa elementary and junior high school. Ang ALS Ministry po ay naghahanap ng mga may passion at compassion na makapagturo po, especially sa mga learners natin na may challenge po sa pagsusulat at pagbabasa. Very welcome po kayo na mag-volunteer po sa ating ALS program. Kapag nakuha na po nila ang kanilang diploma, for sure sa tagumpay po na binigay ng Panginoon at kasama po tayo dun sa mga diplomang makukuha nila through our efforts and volunteerism. So, yan po. At para po sa mga gusto matuto ng instruments, approach lang po ako, ang inyo pong lingkod at si Brother Josh, para po maturuan yung mga may interest po. No? Especially, mas ina-encourage natin yung mga bata pa lang or yung patawid ng youth. Kasi hindi naman sa mas madalis lang suruan, kundi nandun pa yung interest talaga nila at passion nila for music at ma-guide natin sila kung ano yung ministry na pinapatahak sa kanila ng ating Panginoon. So 3:30 po yan hanggang 5:30 ng hapon after discipleship. Sige po. Para po sa mga nanay, magsabing praise the Lord. Sabihin nyo nga po, connect ka dyan. Sa lahat po ng nanay na gustong kumonek, patuloy sa ating pong gawain, ay session 8 na po.
Naka-session 8 na pala tayo. Na ating connect ka dyan on July 18, that's Saturday, 2 p.m. to 5 p.m. po ng hapon. Ayan, Sabado po yan na wag po kayong mawawala. Pagsalusaluhan po natin ang masayang connection natin sa Panginoon. Ang pinag-aaralan po natin dito ay mga women in the Bible. So stay connected tayo mga kapatid. Sa Sabado po yan. Youth General Assembly para sa mga kabataan magsabing hallelujah. Ayan. Sige, ganadong-ganado. Ang inyong picnic, indoor picnic fellowship po ito, no? Gaganapin po yan sa July 26, huling linggo ng buwang ito, alas 4 ng hapon hanggang alas 6. Dito po yan sa church. So very timely kasi maulan ngayon. Hindi kayo mapipigilan na magdaos na ganitong mga gawain. Kaya gawin na lang natin indoor. Total, meron naman tayong bubong mga kapatid. So yan po yung sinabi natin kanina. Subscribe po kayo sa ating YouTube channel sa CLM North Caloocan. So makakatulong po ito. At i-click nyo lang po ang subscribe button para po kayo ay maging updated sa mga ganap sa ating church, especially sa mga pangangaral at praise and worship na atin po ina-upload sa ating YouTube channel. Suportahan nyo rin po yung daily dose na pinopost po natin sa CLM North Caloocan. Mga Bible verses po yon na pwedeng mag-cause ng interaction po sa atin at sa mga unbelievers. So, i-like nyo po yun, i-share nyo kung pwede, i-story ninyo, suporta po natin yon sa gawain ng Panginoon. Kung limited tayo mag-share, gamitin natin yung mga platforms natin, gamitin natin yung mga bagay na meron tayo para po makagawa po tayo sa gawain ng Panginoon kahit wala tayo sa church, kahit nasa labas tayo at saan man kayong lupalop dalhin ng ating Panginoon. So yun lamang po, inaayahan ko po ang lahat na magsitayo at ang ating pong usher para tayo po ay makapagkaloob ng ating mga tithes and offering. Para po sa mga gustong magkaroon ng kanilang red envelopes, kindly approach our ushers po para magawan po kayo if you want to commit for our tithes and offering. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Salamat po sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay yumuko mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, dakila, banal, makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa gawain ito, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng ulan. Tinulot niyo po kami, Lord, na maranasan ang inyong presensya. Salamat, Panginoon, dahil gagaya nga, Panginoon, ng paulit-ulit na sinabi kanina, kami nagtagumpay at pinagtatagumpay niyong patuloy sa buhay at pananampalataya, Panginoon. Salamat, Lord, sa awitan. Salamat, Panginoon, sa pagpupuri, pagsamba na naialay namin sa inyo ng buong puso at buong lakas namin. Hindi niyo mo kami binigo, Panginoon. Tunay ngang naranasan namin ang inyong presensya at patuloy namin itong kauuhawan, Panginoon. Hindi lang kapag nasa loob kami ng church, higit pag nasa labas kami ng panambahang ito. Patuloy naming hanapin ang iyong presence, ang iyong pagkilos, ang kalooban mo para sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for the power of your word. Thank you, Panginoon, sa pag-remind sa amin that as the Church of Sardis, kayo po, Panginoon, ay siyang sumulat sa aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil naroon na pinagmamalaki niyo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagsasakripisyo, effort, sa aming patuloy, Lord, na pagpupugay sa aming pananampalataya at paglilingkod. Salamat, Panginoon. Kahit ano na lang ang bagay na natira sa amin, patuloy niyo po sana itong pagningasin, Panginoon, pag-alabin, para kami po ay makabangon, makabawi, Panginoon. Dalangin po namin na makapagpatuloy hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa mga paalalang ito, mga salita, Panginoon, talagang naroon, Lord, ang kirot, naroon, Panginoon, ang sakit. Pero salamat dahil naroon din ang paggising, Panginoon, sa aming mga natutulog na pananampalataya.
Dalangin namin, O Diyos, na ang mga salitang ito, Panginoon, ay magpaalala sa amin na hindi kami manangan sa aming sariling kakayanan sa mga bagay na tinatangkilik namin, Panginoon. And may we not dwell, Lord, in our complacency, Lord, but always dwell in your power, in your might, in your presence, and in your love and grace. Thank you, Lord, for the tithes and offering we've collected. Kayo po, Panginoon, ang siyang gumamit ito na patuloy na mapalago, Lord, ang iyong gawain. Alam namin sa aming pagtatapat, Panginoon, sa munting naming pagtatapat, malaki po ang gagawin ninyong pagkilos. We're praying for this church, Lord, not just financial blessings, Lord, but spiritual blessings, na talagang gamitin mo ang iglesia ito, Panginoon, para umabot ng mga kaluluwa, Panginoon. At madala namin sila sa inyong paanan. At dalangin namin, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng lakas at iba yung pananampalataya na gawin ang aming mga pasanin sa loob ng iglesia. This is your church, Lord, and you are the center of this church. And we pray, Lord, sa mga oras, Panginoon, ng araw na ito nalalabi para sa inyong mga gawain, patuloy namin hinihilingan inyong pagsama. At ang pag-iingat sa buong isang linggo, kayo po ang magdala sa amin sa mga taong dapat namin pagministeryohan. Kayo po ang magdala sa amin sa mga gawain, Panginoon, na inyo po itinakda. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin po namin na inyong pagsama sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, para maitanghal namin at maipakilala namin na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay po sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po ang bansang ito, Panginoon, sa iba't ibang klaseng ilayo sa iba't ibang klaseng sakuna, Panginoon. At dalangin namin na ang aming Diyos ay maging Diyos din ng bayang ito, nang patuloy na bumuo sa iyong pagpapala at pag-iingat para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Purihin ang Diyos. At pag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Maganda na po ang panahon.